이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 계시록 2장 18절로 29절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 2, verses 18 to 29. 우리 한 절씩 교도하십시다. Atin po salitang basahin. 두아디라 교회 사자에게 편지하라. 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. 그러나 내게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 깨어 행음하게 하고 우상의 제물을 먹게 하는도다. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ng kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요 또 그와 더불어 간음하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 환난 가운데에 던지고 Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 짐은 없노라. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. 내가 또 그에게 새벽 별을 주리라. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 아멘. Amen. 일곱 교회 공이 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다 그랬습니다. At sinabi nga rito, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 일곱 교회, 그 말은 우리 모든 교회를 향해서 주시는 주님의 메시지입니다. At ang pitong iglesia na to na binigyan ng liham, ito rin ay kumakatawan sa lahat ng mga churches o iglesia na mensahe sa atin ngayon. 특별히 이제 계시록을 열어가는데 아주 중요한 대목이지요. At lalo na dito sa Aklat ng Pahayag na nabuksan, ito ay napakahalaga na mensahe. 지금 요한이 주님을 배웠고 그 주님의 모습을 지금 직접 계시록에 기록하며 우리에게 말씀하고 계세요. Dahil nakatagpo ni Apostol Juan ang Panginoon at isinulat niya ang mga salita nito, mensahe na ito na ang ngayon binabasa natin. 오늘은 네 번째 교회 두아디라 교회 사자에게 이제 보낸 편지를 우리가 함께 봤습니다. Ngayon naman ay nabasa natin ang tungkol sa isinulat na liham sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito yung pang-apat na church. 두아디라는 알렉산더 대왕의 신하 중 한 사람이었던 셀루커스 니카토 1세에 의해서 건설되었습니다. At makikita nga natin na ito ay sa panahon noon ni Alexander at ito ay makikita natin itinayo doon yung nagngangalang si Seleucus Nicator. 그의 딸 이름이 두아디라입니다. 그래서 딸 이름을 따서 두아디라라고 이름을 지었어요. Ang pangalan ng anak na babae nito ay Tiatira. Dito nga yung pinangalan doon sa lungsod na yon. 이제 소아시아의 수도가 버가모인데 버가모를 보호하기 위해서 로마 군인들이 그곳에 주둔하고 있었습니다. So yung Tiatira, isa siyang military city at marami doong mga Romanong kawal na itinalaga doon upang proteksyonan nila yung lungsod ng Pergamum. 그래서 두아디라 시는 군사 도시였죠. At makikita natin, nandun yung mga militar sa lugar na yon. 비록 큰 도시는 아니었지만 양모, 세마포 만드는 거, 의류, 염료, 여러 가지 가죽 제품, 청동 제품 등을 취급하는 이런 상업이 매우 발달한 도시였어요. At bagamat napakaliit lang nito ay napakaunlad ng komersyal dito, nakalakalan patungkol sa lana, sa tina, sa mga damit at mga produkto na yari sa mga balat ng hayop at mga tanso. 사도행전 16장 14절에 나오는 빌립보 교회의 첫 번째 성도였던 루디아 자매가 바로 두아디라 출신 비단 장사였습니다. At katulad ng kilala natin si Lydia na isa sa mananampalatayang unang nabanggit na taga-Philippian Church, siya rin ay isang negosyante ng silk doon sa Tiatira.
두아디라는 산업이 아주 발달된 도시죠. Makita natin na ang lungsod na ito ay talagang maunlad sa komersyal na aspeto. 그래서 오늘날 노동조합과 비슷한 길드라는 이 협동조합이 아주 성행했습니다. At ito rin ay talagang andun yung kalakalan patungkol sa mga pagtatatag o pagtatayo. 그래서 길드 회원이 아니면 일단 생산, 판매, 뭐 이제 원자재 이 지급 이런 게 좀 쉽지 않았어요. Pagtayo ng mga samahan ng mga gumagawa ng mga pangangalakal doon at makita natin na hindi ganun kadali na maging miyembro ka dito. 근데 여기서 이제 가장 우리가 중요하게 여길 게 각 교회를 향해 어떤 주님이 지금 우리를 지켜보시고 어떻게 하시는 내용이 기록되어 있어요. Makita rin natin dito na doon din ang Panginoon na nabanggit kung paanong ang kanyang mga mata ay nagmamasid at nagbabantay sa church na to. 특별히 두아디라를 향해 이제 그 주님은 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석 같은 하나님의 아들이 이르시되 그랬습니다. At sinabi rin dito na ang anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. 이 주님은 그때나 지금이나 영원토록 동일하신 분입니다. Ang Panginoon siya yung noon, sa nakaraan, sa kasalukuyan at magpawalang hanggan. 그래서 첫째 우리는 항상 우리를 지켜보고 계시는 주님 앞에 서야 돼요. Kaya dapat lagi tayong tumayo sa harapan ng Panginoon na siyang palaging nagmamasid sa atin. 그 눈이 불꽃 같고 보지 못하시는 게 없어요. 우리 속 사람도 다 봐요. 그 발이 빛난 주석 같은 하나님의 아들이신 주께서 항상 우리를 지켜보고 계시고 우리의 모든 것을 알고 계시고 주관하시며 심판하십니다. Makita natin na ang Panginoon nga, sinabi dito yung mga mata niya ay parang apoy na nagliliyab na nagmamasid sa atin na maging ang pinakamalalim na panukala ng puso ng tao ay kaya niyang masiyasat at nalalaman niya ang lahat ng ating kalagayan. 이 주님이 나를 지켜보고 계시며 보호하신다는 사실을 항상 인식하지 못하고 산다면 그 사람은 나중심 상태에 지금 머물러 살고 있는 거예요. Ang Panginoon ay lagi nagbabantay, nagmamasid sa atin. Kung hindi natin to kinikilala, tayo pa rin ay nakasentro sa ating sarili. 이게 우리 신앙생활에서 가장 기본적이고 중요한 것입니다. Ito yung dapat alam natin dahil ito yung pinakapangunahin at pundasyon ng ating buhay pananampalataya. 하나님께서 항상 우리를 지켜보시고 우리의 말과 마음의 생각과 모든 행하는 거 다 아시는 분이십니다. Laging nakamasid, nagbabantay sa atin ng Panginoon. Alam niya yung laman ng isipan natin, ng puso natin, sinasabi natin, o maging na ginagawa natin. 내 외솔녀를 한국에 두고 왔지만 그 아이로부터 모든 관심이 그 아이에게 가 있어요. At yung apo namin, bagamat naiwan siya sa Korea, ang buong atensyon namin at pag-iisip ay lagi nasa kanya. 나는 우리 외솔녀를 위해서 십자가에 못 박혀 죽을 수도 없습니다. 죽어봐야 소용없지만 At hindi ko kaya na ipako yung sarili ko para sa kanya doon sa krus at wala nang dahilang gawin ko pa ito. 그러나 나를 지으신 분이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 분이 부활하사 지금 나와 함께 계시며 나를 불꽃 같은 눈동자로 지켜보고 계시는 주님이 계십니다. Ngunit ang Diyos na lumikha sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin doon sa krus, siya ay namatay ngunit muli siyang nabuhay at kasama ko siya ngayon. Siya ang Panginoon na nagbabantay, nakakaalam sa aking sitwasyon. 이 주님은 우리에게 눈을 떼시지를 못해요. At hindi man lang kumukubra ang Panginoon sa pagbabantay sa atin. 이 사실을 우리가 안다면요, 우리의 삶의 태도는 달라질 것입니다. At kung alam natin ang katotohanan nito at kinikilala natin, magiging ibang pag-uugali natin sa ating buhay. 근데 대부분 지금 현재 우리 기독교의 가장 중요한 문제가 종교화 돼버렸다는 거예요. Pero yung napakahalagang katanungan ngayon, para sa mga Kristiyano, mananampalataya, sila nagiging relihiyoso na lamang. 주님과 우리 사이는 종교 상황이 아니에요. Pero yung relasyon natin, ugnayan natin sa Diyos, ito'y hindi isang relihiyon lang. 생명적 관계요, 부자지간의 관계요, 주님과 종의 관계요, 사랑의 관계입니다. Ito ay ugnayan ng buhay, ng pag-ibig, at tayo yung lingkod, tagasunod ng Panginoon, siya ang ating Panginoon. 근데 대부분 종교 생활하는 사람들은요, 거의 나중심 상태에서 믿음의 문제와
행위의 문제를 따로따로 구분해서 살아요. Pero karamihan ng mga namumuhay sa relihiyosong buhay ay nakasentro sa kanilang sarili at para sa kanila magkaiba yung pananampalataya nila o paniniwala sa kanilang mga ginagawa. 그래서 교회 생활하는 건 이제 하나님을 바라보는 것 같지만 사회생활은요 나중심으로 이루어집니다. At tila yung buhay nila sa church ay parang nakasentro sila, nakatuon sa Diyos, ngunit sa kanila namang physical na buhay ay nakasentro sa sarili. 그래서 교회에서의 나, 가정에서의 나, 사회에서의 나 다 달라요. At makikita natin, iba-iba yung kanilang pagkakinalan pag nasa bahay sila o sa pamilya, pag nasa church o nasa labas. 교회에서든 가정에서든 직장에서든 항상 주 안에 거하는 주님의 사람으로 서시기를 바랍니다. Nawa nasa tahanan man tayo, sa church o sa lugar man tayo, naway manatili tayo ng tauhan ng Panginoon. 이게 최고의 길이에요. Ito yung pinakadakilang daan. 근데 나 따로, 직장 따로, 주님 따로, 다 따로따로면요. 힘든 길입니다. Pero kapag ka iba yung trabaho mo, iba yung buhay mo sa pamilya mo o sa church, ay magiging mahirap para sa'yo. 그래서 오늘 우리에게 말씀하시는 이 주님은요. 모든 것을 확실히 아시며 그에 따라서 인도하시고 주관하시며 결국 심판하시는 분이십니다. Kaya ang Panginoon na nangungusap sa atin ngayon, siya yung malinaw at mainam na nakaalam na ating kalalagayan at siya rin ang hahatol sa atin. 오늘 두아디라 교회를 향한 주님의 칭찬이요. 아주 따뜻한 칭찬들이 많이 나왔어요. At makita natin maraming papuri na bintawan ng Panginoon para sa iglesia sa Tiatira. 근데 그에 비해서요. 주님의 질책 또한 무섭습니다. At makita natin na nakatatakot din yung mga bagay na inayawan ng Diyos sa kanila. 여러분 명심할 건요. 지금 이 시간도 주님은 불꽃 같은 눈으로 우리의 모든 것을 지켜보십니다. Kahit pakatandaan natin, ang Diyos, parang ang kanyang mga mata ay naglilib na apoy na nagmamasidya sa atin ngayon. 모든 것을 전부 다 아셔요. Lahat ng bagay ay alam niya. 내 아픔도 아시고 어려움도 아시고 우리 속도 아시고 다 아세요. Alam niya yung kahirapan mo, ano yung sakit na nararamdaman mo, ano yung kalooban mo, yung nilalaman ng isipan mo, alam niya lahat. 이런 주님이 두 번째로요. 두아디라 교회를 향한 이제 이 칭찬이 이제 나오는데요. 잘 좀 봐야 돼요. Sa ikalawa, tingnan natin, ano ba yung papuri na binigay ng Panginoon para sa iglesia sa Tiatira. 19절을 함께 합독하겠습니다. Atin po sabay-sabay na basahin ang verse 19. 내가 내 사업과 사랑과 Alam ko ang ginagawa 믿음과 mo, ang iyong pag-ibig, 섬김과 katapatan, 인내를 pagtitipon, 나누니 at pagtitiyaga. 내 나중 Nalaman ko 행위가 ang mga 처음 ginagawa 것보다 mo ngayon ay higit 많도다 kaysa noong 그랬습니다. una. Sabi dito. 아멘. Amen. 먼저 이 주님이요 우리에게 맡기신 그 사업을 안다고 말씀하셔요. At sinabi ng Panginoon una na alam niya ang mga ginagawa natin. 내 뭐 직장 이 회사 내 개인 사업은 물론 전도와 선교를 비롯하여 교회에서 맡은 일, 구제와 봉사, 후대 교육 이 모든 일을 흔히 아시고 주관하고 계세요. At alam ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Ito may patungkol sa ating mga hanap buhay, trabaho natin, o personal nating mga gawain na patungkol ba ito sa pag-ebanghelyo o pagmimisyon, lahat ng mga serbisyo o mga paglilingkod na ginagawa natin sa church o pagtuturo natin sa susunod na henerasyon, ito'y alam niya. 그 모든 일은 내 일이 아니고 주님의 일입니다. At ang mga gawain na to ay hindi natin gawain. Ito'y sa 그 일을 Panginoon. 내가 선한 청직이 되어 맡아 돕고 있어요. Bilang tayo mabuting katiwala ng Diyos sa mga bagay na ito, ay naging kamanggagawa niya tayo. 둘째는 이제 하나님 사랑, 이웃 사랑도 아신다고 말씀하세요. At pangalawa, sinabi niya na alam niya ang pag-ibig ng iglesia na to para sa Diyos at para sa kapwa niya. 성도들끼리도 서로 사랑하며 주변의 고아와 가부도 이렇게 돌보고 나그네들에게도 사랑을 나누는 그 삶을 아신다 그 말이에요. Sabihin, alam ng Panginoon yung kanilang buhay na maaaring andun sa mga member ng church nila, andun yung pagmamahalan sa kanila, o ilan sa kanila, andun yung mga balo, yung mga pulubi, at ganoon din naman yung mga dayuhan. 이렇게 사는 성도에게는요, 주님이 맡은 일을 통해서 모든 필요가 풍성히 채워줄 수 있도록 큰 문을 열어주십니다. At para nga sa mga mananampalataya na ganito namumuhay, ang Diyos ay magbubukas ng malaking pintuan sa kanilang mga
paggawa at ipagkakatiwala sa kanila ng Panginoon na masagaan ang 우리가 lahat. 줄 게 없으면 나눌 수가 없잖아요. Kung wala tayong bagay na ibibigay, hindi tayo makakapag-share sa 근데 iba. 주님은 주라. 그리하면 차고 넘치게 부어주리라고 말씀하셨어요. Sinabi ng Panginoon na ikaw ay magbigay at ibabalik ito ng higit pang mas masagana sa iyo. 셋째는 주님께서요, 우리의 믿음도 칭찬하셨습니다. At pangatlo, pinuri ng Diyos ang kanilang pananampalataya. 당시 그 지역 상황이요, 결코 평탄치 않았음에도 불구하고 이제 이 우상 숭배, 황제 숭배, 미신이 성행하는 이런 도시에서 믿음 지키는 일이 결코 쉽지 않다는 사실을 주님도 아세요. At alam din ng Panginoon na sa lungsod na yon, sa Tiatira, hindi ganun kadali na ingatan ng pananampalataya dahil ito'y puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, andun yung kanilang pagsamba sa kahari, at mga kasabihan o mga superstitions ang namamalagi doon. 여러분 직장 생활하거나 사업하거나 하려면요, 이제 주변에 만나는 사람들, 이제 이런 사람들하고 술도 한 잔씩 해야지, 뭐 담배도 나눠 피워야지, 밥도 같이 먹어야지, 또 밤에도 이제 밖에도 나가야지, 이런 이제 상황 속에 있다는 걸 주님이 아세요. Alam ng Panginoon na maaaring sa kalagayan nila, dahil sa paghahanap buhay nila, o yung mga nakakasama nila ng mga tao sa lugar na iyon, kailangang makisama sila kung may pag-iinuman, sigarilyo, o paglabas sa gabi, pagpaparty. Lahat yun ay alam ng Panginoon. 사업을 하려면요, 당시에 길드에 가입해서 그 풍습에 따라야 했어요. Dahil noon sa pagnenegosyo nila o mga hanap buhay nila, kailangan na magpa-member sila doon sa guild na tinatawag na makabilang sila roon. 근데 거기에서도 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결하게 잘 믿음 지키며 사업을 감당하고 있다는 사실을 주님이 아세요. At alam din ng Panginoon na sa kalalagayan man na yun, sila ng mga may pananampalataya na naghahanap buhay na matalino, katulad ng isang ahas na matahimik sila na nandoon. 네 번째로 이들의 섬김과 인내도 칭찬하셨습니다. Kaya pang-apat, pinuri ng Diyos ang kanilang pagtitiyaga. 네 나중 행위가 처음 것부터 많도다라고 칭찬하셨어요. Sabi ng Panginoon, alam niya na ang kanilang ginagawa ngayon ay higit kaysa noong una. 에베소 교회는요, 처음 사랑을 버렸다고 질책하셨습니다. Di ba't sinaway ng Diyos ang iglesia sa Efeso na sinabi niya na kanilang iniwan na kanilang unang pag-ibig? 근데 두아디라 교회는요, 점점 더 나아지고 있다고 칭찬하고 계십니다. Ngayon naman sa Tiatira, ipinuri ng Panginoon na sila ay mas nagiging higit kaysa sa dati. 가면 갈수록 처음보다 더 칭찬받는 교회가 될 수 있게 되기를 바랍니다. At nawatunay nga ang mga churches ay sa paglaon ng panahon na higit na tumanggap ng papuri mula sa Diyos. 이렇게 칭찬받는 교회에 침투한 사탄의 바이러스가 있었어요. 이게 세 번째로 우리가 다뤄야 돼요. Sa pangatlo na makikita nating punto na ating mensahe, ang church na ito na pinuri ng Panginoon ngayon ay pinasok ng virus ni Satanas. 주님이 우리와 함께 계시고 주님께서 맡겨주신 사업이요, 여러 가지 일들이기 때문에 주님이 지혜를 주시고 힘을 주십니다. Dahil may mga bagay na ating sinasagawa, ito man ay sa business o mga gawain, hanap buhay, alam ito ng Panginoon kaya binibigyan niya tayo ng lakas. 우리 한국에서도 일본이 점령해서 다스리고 있을 때 일본 신사를 참배했어야 돼요. At binibigyan niya rin tayo ng pagtatagaan noon ng sinakop ng bansang Hapon, ang Korea, ay pinag-uutos nila na lumuhod sa kanilang mga shrines na ginawa ang mga tao. 신사 참배하는 것은 국민들의 국기에 대한 경례 뭐 이런 것과 같은 것인데 뭐 다 해도 된다고 그리 가르쳤어요. At ito yung pinapagawa nila, tinuturo nila sa marami na parang doon yung kanilang pagsamba o paniniwala nila doon sa namamahala sa gobyerno. 그런데 신사 참배를 끝까지 안 하고 믿음 지킨 분들이 한국 교회를 리더해 왔습니다. Ngunit naging pangunahin na nanguna sa church ng Korea, yung mga tao na hanggang sa huli ay hindi sila nagsiluhod, nanatili sila sa pananampalataya. 두아디라 교회도 길드의 풍습이나 여러 가지 우상, 황제 숭배 풍습을 따르지 않으면서도 믿음을 잘 지키며 사업도 잘 하는 분들이 많았어요. Ganun din naman sa church ng Tiatira, napakaraming mga mananampalataya doon na hindi nila sinunod yung mga nakaugalian, pagpapamiyero doon
papamiyembro doon sa guild, hindi nanatili sila sa pananampalataya nila at ginawa nila maayos yung kanilang mga hanap buhay. 물론 예나 지금이나 적당히 가서 한 잔씩 하고 해롱해롱하고 즐기기도 하고 그런 게 더 나을 수도 있겠죠. At maaring dahil sa kanilang pakikisama sa takbo ng kanilang lungsod ay minsan nakikiayon sila sa paglabas, mga pagdiriwang o pag-inom. 그런데 자칭 선지자라고 칭하는 이세벨이라는 자가 나타나서 이렇게 뭐 적당히 해도 된다고 가르쳤어요. Makita natin noon na itinuturo rin sa kanila na kahit na kaunti lang ay gawin nila ito at ayos lang ito. 우리는 영적으로 구원받았다. 이제 육신의 일은 그냥 육신은 썩어질 거요 놔두고 할 것인가 대강해도 된다. 그렇게 이원론적으로 가르쳤어요. At itinuturo nga nila na sa spiritual naman ay ligtas ka na. Kaya sa physical, dahil ito naman ay masisira ang iyong physical na katawan at iiwanan mo ito, okay lang kahit na anong pamumuhay gawin mo. 근데 두아디라 교회에서요. 그 이세벨을 교회에서 가르치는 교사로 좀 쓴 것 같아요. At maaring may ilang mga tagapagturo na pumasok dun sa church at ganito yung kanilang mga katuruan. 여러분 거짓 교사들은 일단 외모가요 반듯하고 항상 넥타이 매고 말도 잘하고 여러 가지 이제 우아하게 뭔가를 합니다. Yung mga tagapagturo, sila ay talagang magara ang pananamit, necktie, tila tama ang kanilang tinuturo. 그러나 여러분 명심하세요. 주님이 신자의 우선순위는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 것입니다. At ngunit tandaan natin na andun yung mensahe ng Panginoon na unahin natin hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. 근데 맡고 있는 일에 열심히 하다 보면요. 거기에 마음 뺏기고 우선순위가 바뀔 수 있어요. At kung mas mauna o magiging mas prioridad natin yung ating physical na gawain, tayo mahulog doon. 사람은 이제 자기가 집중하고 있는 일이 주께서 맡기신 일임을 명심해야 돼요. At pakatandaan din natin yung mga bagay na gawaing pinagkatiwala ng Panginoon. 내 일이 아니라 주님이 맡기신 일이에요. Hindi ito sariling gawain natin, ito'y gawain na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. 사실 이 몸도 내 몸이 아니라 주님이 맡겨주신 몸입니다. 잘 관리해야 돼요. Sa katotohanan, maging physical na katawan natin, hindi natin ito pag-aari, ipinagkatiwala lang ito ng Diyos, kaya ingatan natin. 근데 이건 내 몸이고 내 삶이고 내 일이기 때문에 내 마음대로 결정하는 경향이 있다 그 말이에요. Ibig sabihin, maraming pagkakataon, naisip natin, sariling katawan ko naman to, sariling gawain ko to, o pag-iisip ko, kaya gagawin ko yung gusto ko sa sarili ko. 내 마음대로 살려는 그것이 당연한 게 아니고 그 원죄의 열매예요. Ngunit kapag ikaw lang sa sarili mo ang gumagawa ng mga bagay na ito, o nakasentro ka sa iyong sarili, ito yung uri ng nakasalanan at hindi ito ang tama na pamaraan. 듣기가 좀 그럴지 모르지만 일단 내 마음대로 사는 사람들은 미안합니다. 그대로 가면 지옥 가요. Ito yung mga tao na nagpapatuloy sa ganitong buhay, sila yung patungo sa impyerno. 그래서 주 예수 그리스도 주님 뜻대로 주 안에서 주님 따라 하는 거예요. Kaya sa loob ng Panginoon ay patuloy na sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. 물론 당시에 이제 개인 사업과 연계되어 있는 길드 모임은요. 우상 축제가 뭐 여러 가지 많았습니다. 재물을 나눠 먹는 향연도 있었고요. 신전 여사제들과 또 이제 부비부비 음행 모임은 뭐 얼마나 좋습니까? At doon nga sa panahon na yon, kapag ikay kasapi ng guild meeting na tinatawag dahil meron ka mga private na mga negosyo, ay doon makikiayon ka sa mga idol festival o yung kanilang pista para sa pagsasakripisyo sa mga Diyos-Diyosan, pakikiapi doon sa mga pinuno doon sa templo. 그래 여러 거래처 사람들이나 동업자들이나 이제 함께 이렇게 모이는 모임이기 때문에요. 빠지기도 어렵고 맘만 먹으면 쉽게 어울릴 수 있는 상태였어요. At kung ikaw ay nakiisa na sa gawain na ito, ay mahulog ka na rito, hindi na madali na makalabas. 이런 갈등 속에서 악은 모양이라도 버려야 되는데 자칭 여선지자 이세벨이요. 이상한 가르침을 계속 가르쳤어요. Kaya sa gitna ng kaguluhan na ito, paglalaban na ito ng pananampalataya, yung kasamaan ay patuloy na nandun sa mga katuroan ni Jezebel. 괜찮아. 그 사회에서는 사회 방식으로 교회에서는 교회 방식대로 사는 겁니다. 하고 가르쳤어요. Siya nga,
ay isang babae, pinalagay niya siya yung isang propeta na itinalaga. Ngunit sabi niya na tama na gawin natin ang mga bagay na ito. 여러분 세상 일은 조금씩 양보하고 이렇게 술도 한 잔씩 하기 시작하면 한 잔이 두 잔 되고 두 잔이 넉 잔 되고 술이 마술이 개술이 되는 거예요. Kapag ikaw ay nagpatuloy na sabi mo ay konti, titikim lang naman ako, isang baso lang, naging dalawa na o higit na, at magkakaroon ka na ng maraming mga walang kabuluhan ng mga pananalita. 한 번 pagkilos. 빠져들어가면 더더욱 깊게 빠질 수밖에 없는 게 이세벨의 가르침과 육신의 길입니다. Biglang sabihin, yung mga katuruan ni Jezebel ay kaunti lang na magbigay ka ng pagkakataon doon ay talagang mahuhulog ka na sa mga bagay na doon hindi na madali na lumabas ka rito. 그래서 결론적으로요. 주님이 그렇게 칭찬 많이 했는데도 불구하고 무섭게 책망하시면서 이기는 자에게는 이런 것을 주시겠다고 아주 귀한 약속을 주셨어요. Nakita nga natin, andun yung pagpuri ng Panginoon sa kanila at ganoon din naman yung pagsaway sa kanila o yung mga bagay na kinaayawan ng Diyos. At ngayon naman, andun yung pangako na sila na magtatagumpay hanggang wakas ay makakatanggap ng pangako ng Panginoon. 여러분 일곱 교회를 향한 메시지 중에요. 이 두아드라 교회를 향한 메시지가 제일 길어요. At higit sa pitong mga churches na binigyan ng mensahe ng Panginoon, pinakamahaba itong para sa iglesia sa 책망이 Tiatira. 20절부터 23절까지 무려 넉 절 책망이 나와요. Nakita natin sa mga talatang 20 hanggang 23, napakahaba nung nilalaman ng mga pagsaway ng Panginoon sa kanila. 우리는 비둘기처럼 순결한 게 1번입니다. At makita natin na tayo ay mangunahin dito sa nilalagyan ng Panginoon. 근데 거룩함을 상실한 그 어떤 지혜나 잘하는 것이나 이건요 하나님 앞에 책망의 대상이에요. Ngunit pagdating sa simbolo ng kabanalan na nasa tao, ay walang maaktang Panginoon sa kanila kaya't sinaway sila. 여러분 이세벨주의의 목적은요 지금도 지금 저 교회에 이세벨주의가 쫙 깔려버렸어요. 땅의 것으로 삶의 목적을 만드는 거예요. Amita nga natin sa katulad ni Jezebel na sinasabi niya sa kanila na pinakalayo ng tao yung mga bagay na pisikal dito sa mundo na to. 먼저 하나님의 나라와 의를 구하면 나머지는 되어지는 거예요. Ngunit kung unahin nating hanapin ang kaharian, katuwiran ng Diyos, lahat ng bagay ay sunod na lamang. 근데 먼저 이 땅의 사업을 위하여 우리를 위하여 여기에 속은 자들은요 하나님께서 무섭게 질책하세요. Pero dito sa mga taong sinisigaw nila sa mundo na to, para sa negosyo natin o para sa sarili nating mga gawain, ito yung may nakatatakot na pagsaway ang Panginoon sa kanila. 오늘 교회 안에 들어와 있는 성공주의, 형통주의, 물질주의 하면 된다. 이게 다 이세벨주의예요. At makita natin ngayon yung mga pumasok din sa loob ng churches natin na iba't iba yung kanilang mga paniniwala, kaya natin gawin ito sa sarili natin at gawin lamang natin. Ito yung kalintulan ng katuroan ni Jezebel. 이제 뭐다 밝혀진 일이긴 하지만 이제 미국의 크리스탈 교회 로버트 슐러 목사님 같은 경우에 하면 된다. 이걸로요 전 세계 많이 가르쳤습니다. Katulad ng kilalang church, yung Crystal Church sa Amerika, ni Pastor Robert Schuller, makita natin na isa rin sa kanilang mga motto doon ay gawin na at magagawa natin to sa sarili natin. Ito kilala sa buong mundo. 근데 적극적 사고방식은요 주님과 상관없는 인본주의로 치우치기가 쉬워요. At sa ganito nga ay mas madali na gawin ng tao, gamitin niya yung sarili niyang kaparaanan o lakas. 아마 그 결과 이제 이 성가대 지휘자가 교회 안에서 목매 자살해 죽었고 교회가 또 이 다른 종교단체로 팔려 나가고 뭐 이런 일들이 발생했습니다. Pero ano nangyari doon sa kilala at sikat na church na ito na yung conductor nila sa choir, nagpakamatay siya, nagbigti siya at binili ng kultong relihiyon yung church na yon. 사단이 가장 소원하는 건요. 적당히 믿어라. 오직 그리스도 아니야. 요즘 그런 촌스러운 소리 말어. 이렇게 가르쳐요. Kaya tinuturo ni Satanas pangmagitan ng mga ito na konti lang manampalataya ka pero hindi pa lahat si Kristo. Kaya iba't ibang mga bagay pang ibibigay niya. 우리가 언제 어느 때 어떤 상황에서나 붙들어야 될 건 예수 믿는 게 아니고 오직 예수 그리스도만 믿어야 돼요. Kaya kailanman, saan man, o anumang kalalagayan, hindi lang dapat yung pagsampalataya kay Kristo ang panghawakan natin, kundi pagsampalataya lamang tanging kay Kristo. 오직 창조 언약, 선악과 연약만 붙들면 되는데 그거 깨면서
다 놓쳐버리고 저주와 재앙이 들어왔잖아요. Yung tipa ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama na nag-iisang dapat sana sundin ng tao, hindi niya ginawa, kung kahit lahat ng bagay ay nasira at nawala sa kanya. 새롭게 주신 그리스도 언약은 오직으로 붙들어야 돼요. Kaya ang tipa ni Kristo na binibigay sa atin, natatangi na panghawakan natin ito. 근데 본문 20절에 등장하는 동사가 있어요. 용납함이니 여기에 주목할 필요가 있어요. Yung makikita natin dito sa talatang 26, dapat nating makita yung sinasabi rito. 두아디라 교회가 그토록 사랑과 수고와 인내와 믿음과 칭찬을 많이 들었는데 이세벨의 가르침과 그 행위를 용납함으로 이게 큰 문제가 나온 거예요. At sinabi nga, alam ng Panginoon yung pag-ibig, katapatan, paglilingkod, pagtitiyaga ng iglesia sa Tiatira. Ngunit na sila'y nakiisa sa mga katuroan ni Jezebel, ito yung kinaayawan ng Diyos sa kanila. 교회는 언제 어디서나 주님 안에 있으며 어두운 세상을 향해 빛을 발하는 자리에 서야 돼요. Dapat tayong manatili sa loob ng Panginoon at saan man tayong lugar naroroon ay magsilbi tayong liwanag na nagliliwanag. 근데 두아디라 교회 일부 교인들이요. 사업의 유익을 위해서 타락한 이 영향을 많이 받았던 것 같아요. Yung kinamanan ng palataya doon sa Tiatira dahil nga sa nais nila na maging matagumpay yung kanilang mga negosyo o businesses nila, ay nakiayon 돈을 sila. 많이 벌어야 헌금도 많이 할 것 아니냐. Sa mali katuroan na ito, di ba kapag marami kang kinita, marami kang offering na maibibigay. 주님이 가난하신 분이 아니십니다. Ang ating Panginoon ay hindi mahirap. 주님의 책망의 핵심은 오직 예수 그리스도 해야 되는데 그거 안 하고 이세벨을 용납함으로 바알을 용납함으로 적당을 용납함으로 그리스도에서 오직 그리스도에서 벗어난 거예요. At ang pinaka-sentrong mensahe na pagsaway ng Diyos sa kanila, na tanging si Kristo yung kanilang dapat na panghawakan, yun sa halip na ito, ay andun yung kanilang pakikiayon sa katuroan ni Balak, ni Jezebel, at ng marami pang iba. 여러분, 내게 맡겨진 모든 것은 주님의 것이라는 사실을 확실히 하면 별로 어렵지 않아요. Kung andun yung pagkilala natin na lahat ng bagay na sa atin ay sa Panginoon, hindi mahirap na isagawa ang mga ito. 근데 나, 욕심, 내 것, 내 회사, 내 사업 이거 붙들면요. 결국은 당할 수밖에 없어요. Pero kung tayo nakasentro sa sarili natin, o akin to, negosyo ko to, kumpanya ko to, o gawain ko to, ay patuloy tayo na mahuhulog sa mga bagay na ito. 그래서 거기서 이기는 자들 26절 보면요. 이기는 자와 끝까지 주님의 일을 지키는 그에게는 만국을 다스리는 권세를 주신다고 하셨어요. Kaya sa talatang 26, sinabi, sa magtatagumpay at tutupad ng pinagagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanyang pamamahala sa mga bansa. 그런 사람이 가면 흑암이 꺾이고 세계복음화의 축복에 동참케 된다 그 말이에요. Sa mapumunta ang ganitong tao, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak at ang pag-ebanghelyo ng mundo ay mabubuksan. 그러면서 28절에 보면요. 내가 또 그에게 새벽 별을 주리라 약속하셨어요. Kaya makita natin sa talatang 28 na ibibigay din ang bituin sa umaga sa mga magtatagumpay. 새벽별 금성 그 새벽별이 제일 나중에 빛난 별이 뜨면 이제 동력에 밝은 빛이 오고 어둠이 사라져요. At sa bituin nga sa umaga dahil andun yung nakikita natin na pinapawi nito yung kadiliman dahil ito yung nagliliwanag. 새벽별은 곧 주님 자신임을 밝히셨어요. At pinahayag mismo ng Panginoon ang sarili niya bilang siya yung bituin, ang nililiwanag. 그래서 혹시라도 삶 속에서 이세벨에게 이렇게 좀 속아서 이세벨을 따르는 행동을 했다 할지라도 회개하고 주님께서 원하시는 오직 그리스도만 붙들면요. 만국을 다스리는 통치권과 이 흑암을 꺾어버릴 권세와 주님과 항상 함께 동행할 수 있는 축복을 주신다 그 말입니다. At kung tayo man ay kahit nakakaunti, nakiayon tayo sa mga katuroan ni Jezebel, ay magsisi na tayo mula rito at tayo nga ay magtagumpay hanggang sa wakas na pagpalain tayo ng Diyos, bigyan ng kapangyarihan sa pag-ebanghelyo ng lahat ng mga bansa. 이거 두아드라 출신 자주장사 루디아가요. 빌립보에서 사도 바울을 만나잖아요. Katulad ni Lydia na nakatagpo ni Apostol Pablo, siya rin ay taga-Tiatira. 어려운 상황에 자기 집을 가정교회로 내주며 빌립보 교회를 세우는데 귀히 쓰임 받았어요. At siya rin ay isang businesswoman, ngunit sa mahirap na kalalagayan ay pinagamit niya ang kanyang tahanan para ito ay maging
sentro ng pagsamba at nakita natin yung dakilang bagay na naganap. 결국 하나님을 경외하던 루디아가 사도 바울을 만나서 오직 그리스도 붙들어 버리니까요. 단순한 자주장사가 아니라 당시의 의류 산업을 주도하는 사업가로 쓰임 받았을 거예요. At dahil si Lydia ay hindi lang siya may takot sa Diyos, ngunit nang nakatagpo niya si Pablo, pinanghawakan niya tanging si Kristo. Kaya ngayong munting negosyo niya sa mga tela, ito ay mas naging napakalaki pa na kumpanya. 프리스킬라 아굴라 부부도 마찬가지예요. 오직 그리스도 바울과 함께 결론 나버리니까요. 로마 군대에 천막 납품업이 열리며 당대의 재벌로 하나님이 키우셨어요. Naging si Priscilla at Aquila na nakatagpo din ni Pastor Pablo at ng hawak tanging kay Kristo, ang kanilang munting negosyo ng pagtatayo ng mga tents, sila naging supplier doon sa mga militar doon sa Roma. 전 세계 전 교회에 난무하는 이세벨주의, 성공주의, 한탕주의에 썩지 마시고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, kahit kaunti huwag tayong magpadaya sa lumalaganap na paniniwala kay Jezebel, ngunit magtagumpay tayo hanggang sa huli. 기도하십시다. Tayo pa manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 주님이 항상 불꽃 같은 눈동자로 저희를 살피시며 붙드시고 보호하시고 인도하심을 감사합니다. Salamat po sa pagmamasi, pagbabantay at paggabay mo sa amin. Ikaw na may mga mata na parang nagliliyab ng mga apoy. 우리가 이제는 적당히 믿는 자리에서 벗어나 오직 그리스도만 붙들고 주님께 집중하는 자리에 항상 있게 하여 주옵소서. So ay lumaya na kami sa buhay ng bahagyang pagsampalataya lang. Ngunit ngayon panghawakan namin tanging si Kristo at magpatuloy kami hanggang sa huli. 그래서 이 시대 살릴 하나님의 권세를 흑암 꺾는 권세를 허락하여 주시고 주님과 항상 함께하며 동행하는 축복 속에 있게 하옵소서. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan, pagtagumpay ng mundo na ito at hanggang sa huli ay magtagumpay. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amin dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. 아멘. Amen.